great singing. We sing this morning. Sabi ko sa inyo, kakaiba ngayong umaga. Since this is the first Sunday of the year, let's make it special. Amen. Alam niyo, sapagkat ang Diyos natin ay special. So medyo yung oras natin, pero mga kapatid ay palagi ko po ay hindi tayo mag-iinayang sa oras na ibugugol natin sa ating simbahan. Amen. Okay, tumayo po tayo lahat. Let's open our Bibles in the book of Job. And this is the part 2 of our preaching last Sunday of the year 2020. Ito po yung tinalakay ko po sa inyo. And this is the part 2. God's faithfulness in trials and testings. Pag-usalan nyo, yung mga trials natin last year, 2020, iba na po ngayon. Nakikinig kayo sa akin, mga kapatid. Now, sabi po dito sa Job, just verse number 10 na lang po. Ang sabi dito, but he knoweth the way that I take. Job 23, verse number 10. 23, verse number 10. Okay, basahin ko na lamang po. Basahin ko po, sundan nyo lamang po ako. Then pupunta po ako sa 1 Peter chapter 1, verse number 7, at saka 1 Peter chapter 4, verse number 12. Po. Okay, sabi dito, verse number 10, but he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Now, dito po sa 1 Peter chapter 1, verse number 7. Sabi ng Bible dito, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. 1 Peter chapter 4, verse number 12. Beloved, think it not strange concerning the trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you. Now, pakinggan niyo po, ang pagsubok sa buhay natin, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ay natural sa bawat isa sa atin. Ang mahalaga lang na matutunan natin, when trials and testings come, mga kapatid, when trial and testing comes, mga kapatid, ang matutunan natin, itong salita ng Diyos, saan tayo tatayo? Paano tayo tatayo? Paano tayo mag-stand? And why we need to stand? Kaya, ang pag-usapan natin again, God's faithfulness in trials and testings. Let's pray. Nagilang Diyos, salamat po. Ito na po yung unang linggo ng taong 2021. Panginoon, ang panahon ay tumatakbo, lumilipas, dumadaan, at hindi man po namin alam, Panginoon, ang mga pagsubok na naman po, iba't ibang pagsubok sa buhay, iba't ibang testings sa bawat buhay po natin. Hindi po namin alam kailan darating. Hindi po namin alam kung anong klase ang mga darating po sa bawat isa sa amin. Subalit, salamat po Panginoon na meron kayo na siyang Diyos namin, na tapat na Diyos namin, Panginoon. So please, help me and use me, at ganoon din po ang mga bisita na maligtas ang bautismuhan, at hamunin po ang bawat anak ninyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Again, mga kapatid, kung meron mang isa sa mga Bible characters in the Old Testament na handa na po ba tayo, mga kapatid? Amen. So, I'll just give you one point this morning kasi meron pa akong part 3 itong preaching na ito. I'll just give you one point this morning para hindi nyo makakalimutan ang mga puntos po natin kasi mahalaga po yan. Alam nyo, pag nakikinig tayo ng mensahe, ay mahalaga na pakinggan natin yung introduction, mahalaga na makuha natin yung the body of the message of the preachings nating maririnig kasi
mula doon yung body ng mensahe, ibig sabihin yung mga points, mga kapatid, at least maisulat nyo lang yan para pag dumating sa atin ng mga iba't ibang testing ng ating buhay, trials ng ating buhay, you know what to do. Amen. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Now, una, binigay ko po sa inyo, mga kapatid, yung unang puntos na binigay ko po sa inyo, when trials and testing comes, huwag niyong kakalimutan na ang Diyos natin ay tapat. Amen. Sabi ng Bible dito, mga kapatid, sa Psalms 89 verse number 5, "And the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints." Amen. We believe that God, our God is faithful, and this congregation is the congregation of the saints. And if this congregation is the congregation of the saints, our God is faithful. This is not my congregation. Nakikinig kayo, mga kapatid? This is not my church. This is not my congregation. This church is Christ's church. This congregation is God's congregation. Amen. At sabi ng Biblia dito sa 1 Peter chapter 4 verse 19, "Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator." Amen. Mga kapatid, noong nilikha po ang Diyos lahat ng bagay, mga kapatid, lahat ng bagay sa mundong ito, hanggang ang Diyos ay lumikha sa tao, mga kapatid, before creation, during creation, after creation, hanggang ngayon at magpakailanman, ang Diyos ay hindi nagbabago na Creator. He is still faithful forever, mga kapatid. He remains faithful forever. Hindi mo magbabago ang Diyos natin. Amen. Mananatili ang Diyos ng mundong ito. He is the creator of this universe, and He is a faithful creator. Amen. Ibig sabihin, firm ang Diyos. Ibig sabihin, hindi magbabago ang Diyos, na siya'y mananatiling tapat at kailanman walang pagbabago sa Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, yung pagsubok natin ng nakaraang mga taon, mga kapatid, ay iba-iba yung pagsubok natin, iba yung pagsubok ninyo, iba yung pagsubok ko, mga kapatid. At tiyak sa taong ito, mga kapatid, na bagong taon na ating pong hinaharap, hindi natin alam kailan darating ang pagsubok, pero alam natin na darating. Kaya at least tayo mga anak ng Diyos, kailanman darating ang pagsubok, dapat handa tayo sa mga darating na pagsubok. Come on, amen. Alam niyo, sabi ng Biblia dito, tinan niyo po, ano sabi ni Peter? Mga kapatid, kung meron mang isa sa mga tao o Bible characters na nakaranas ng kakaibang pagsubok sa Old Testament is no other than Job. Amen? No other than Job. Bakit? Si Job, mga kapatid, wala namang karason-rason. Kinuha lahat ng kayamanan niya. Nakikinig tayo? Amen? Kinuha lahat ng kayamanan ni Job. Matuwid na tao si Job. Maayos na tao si Job. Mayaman na tao. Walang karason-rason, mga kapatid. Pero dumating sa kanyang buhay ang pagsubok at hindi niya inaasahan ang pagsubok na darating sa kanyang buhay. Kinuha niya ang kanyang kayamanan. Kinuha niya ang kanyang mga ari-arian at kinuha niya ang mga anak niya. Pero anong sabi ni Job? Anong sabi ni Job, mga kapatid? Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha. Anong sabi niya? Praise ye the Lord! Kaya mga kapatid, Diyos ang nagbigay ng ating buhay at ang Diyos din ang magbibigay ng iba't ibang pagsubok natin. Pero mga kapatid, dahil sa malaman ninyo na ang Diyos natin, iba't ibang trials and testing sa buhay natin, but God remains faithful to your life. Sabi ng Biblia dito, tinan niyo po, the trial of your faith being much more precious than gold, amen, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Napakinggan niyo na maigi. Ang trial sa buhay natin, mga kapatid, ang pagsubok sa buhay natin ay dapat hindi natin inaatrasan at hindi natin tinatakbuhan, kundi kinakailangan po natin harapin. May pagsubok sa loob ng pamilya. Nakikinig po ba tayo? May pagsubok sa trabaho natin. May pagsubok sa business. May pagsubok sa ating sarili.
sabi sa Tagalog, sabi niya dito, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikakarangal sa pagpapahayag ni Hesus Kristo. Sabi dito sa 1 Peter chapter 4, verse number 12. Sabi niya dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Maliwanag ba? Na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. Alam nyo, minsan pag dumating sa atin yung pagsubok, makinig kayo. This is the third day of 2021. Tomorrow, Monday, mga kapatid, it's the fourth day of 2021. It must be right after today. And tomorrow is coming, Monday, mga kapatid, fourth Sunday of 2021. Yan din simula ng pagsubok at testings ng ating buhay. Pero dapat sabi ko sa inyo, mga kapatid, at least alam natin kung ano dapat natin gawin. Number one, nabinigay ko sa inyo na nakaraan, God knows all that enters our lives. Amen. Walang nangyayari at pumapasok sa buhay natin na hindi po alam ng Diyos. Come on, say amen. Kaya sabi ng Bible dito sa Job 23 verse number 12. But He knoweth the way that I take. He knoweth the way that I take. God knows all things. Our God is an omniscient God. Amen. Our God is an omniscient God. Ibig sabihin, He knows all things. He knows your past. He knows your present. He knows our futures. Hey, come on, amen. Hindi mo pwedeng, mga kapatid, ng Diyos natin, limot na ang nakaraan natin. Hindi niya alam ang pagkasalukuyan. Hindi alam ng Diyos ang hinaharap natin. He knows everything. Our God knows everything. And He is a faithful God. Amen. Alam niyo kung bakit may pagsubok? Ang sabi ng Biblia, but He knoweth the way that I take. When He tried me, He shall come forth as gold. Wow! Kapatid, kung ako ay magbibigay sa inyo, maglalagay dito, mga kapatid, kung ito'y hawak kong ito, at purong ginto ito, at sasabihin ko sa inyo, sino man sa inyo dito ang gustong kumuha ng gintong ito, sa inyo na. Palagay ko, hindi kayo pabagal-bagal ka na nakaupo dyan. Ha? Palagay ko, kung meron pong ganitong kalaking ginto, purong ginto, mga kapatid, at sasabihin ko, sige, sino man ang gustong, kung sino yung mauna na makakuha ng purong ginto na yan, iyo na yan. Palagay ko, mapuunahan kayo lahat. Ha? At palagay ko, kahit doon sa likuran, yung pinakalikuran na tao, magdadry ka, magsusubok ka, na tatakbo, papunta dito at kukunin mo itong purong gintong nasa harapan natin. Nakikinig, amen? Hindi nyo ba alam, mga kapatid, pagka lagpas natin, pag napagtagumpayan natin, nalampasan natin, ang bawat pagsubok sa buhay natin, ang sabi ng Biblia, mas matindi ka pa sa precious gold. Amen! Mas matindi ka pa sa precious gold. Sapagkat, mga kapatid, alam niyo ba kung anong klaseng meron tayo? Alam niyo ba kung anong meron tayo ngayon? Simula nung tinanggap natin si Kristo. Our faith is from the Lord Jesus Christ. Alam niyo ba kung anong meron tayo ngayon? Si Kristo. Alam niyo ba kung sino nakatira sa atin ngayon? The Holy Spirit of God. The third person of the Godhead. Yan yung meron tayo. Kaya mga kapatid, kahit na anong pagsubok sa buhay natin, susubukin yung trabaho natin, susubukin yung ating pamilya, susubukin
Makinig kayo. Alam niyo ba, pagka napagtagumpayan natin lahat ng pagsubok, mas matindi ka pa sa ginto. Amen. Kaya nga mga kapatid, pinagkaka-interesan ka, pinag-iinitan ka palagi ng dyablo. Makinig kayo. Habang tumatagal ka na naglilingkod sa Panginoon, iba't ibang pagsubok na ang napagdaanan mo. Alam mo ba na lagi kang pinag-iinitan ng dyablo? Ha? Sapagkat mga kapatid, bawat pagsubok na nalalagpasan natin sa buhay mga kapatid, it will make us more than gold in the sight of God. Amen! Kaya huwag niyong kakalimutan yan. Huwag niyong sasabihin na, bakit sa akin pa ito binigay itong problema ito? Bakit? Sana Panginoon siya na lang. Ha? Alam niyo, walang pagsubok na aksidente sa buhay natin. Ano ninyo? Kaya pag may sinubok ka ng Panginoon, huwag mong ipapasa sa Kanya. Ano maganda matutunan mo? Tanda mo, tinanggap mo si Kristo, may Diyos ka, nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang Ama, nasa iyo ang Holy Spirit. Mga kapatid, makinig kayo. Faithful yung Diyos mo. At ang sabi ko sa inyo, alam lahat ng bagay, ano mang pumapasok sa iyo. Pangalawa, God cares. God cares. God tells us that He cares for us in every trials and sorrows in our lives. Nakikinig mga kapatid? Kaya ang sabi ng Diyos mga kapatid, sabi niya, 55 verse number 22, Psalms, ano sabi niya? Cast thy burden upon the Lord. Throw it. Cast thy burden upon the Lord. Amen. The more na maraming trials, the more na makipag-usap tayo sa Diyos. The more na pumunta tayo ng simbahan at makinig ng hamon ng salita ng Diyos. Huwag aatras, huwag magkukwit, huwag ihinto. Nakikinig tayo. Sapagkat ang sabi ng Diyos, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. And He shall never suffer the righteous to be moved. Amen. Hindi tayo, makinig, hindi pabayaan ang Diyos natin. Kaya alam mo, maganda matutunan natin pag may pagsubok ang buhay natin, huwag kang uupo dyan sa bahay mo at huwag kang magmumuk-muk dyan. At sasabihin mo, ayoko na, kukunin mo na yung magsusuicide ka na. Hindi mo mga kapatid. Ang pinamaganda, maaaring walang kamag-anak na nagmamalasakit na sa'yo. Iniwan na ka na ng family mo, iniwan ka na lahat. Pero ang Diyos hindi mo nang iiwan. Alam mo kung sino nang iiwan? Tayo palagi. Pero tayo, hindi mo iniiwan ang Panginoon. Sabi ng Biblia, 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for us. Amen. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Come on, amen. Kapatid, Diyos po ang nagsabi nito. Maaaring wala na pong nagmamalasakit sa atin, pero meron tayong Diyos na matapat na Diyos na laging nagmamalasakit sa atin. The number 3, ito maganda. God is able. God is able. Amen. God is able. People may know and care. Alam niyo, marami ding tao talagang mapagmalasakit, matulungin. People may know and care. Pero makinig kayo, but only God is able. But only God is able. My question is, how able is God? Amen. Come on, amen. How able is God? How able is God? People may know and care, but only God is able. Another question is, how able is God? Alam niyo, pag sinabi mong able ka, ibig sabihin, having the power. May kapangyarihan ka. Having the power, skill, money,
is needed to do something, not being prevented from doing something, or having sufficient power, skill, or resources to accomplish an object. Pag sinabi mong able ka, ibig sabihin, may maibubuga ka. May power ka. Amen. Tignan niyo po mga kapatid, anong trials sa buhay natin na hindi kaya ng Diyos? Sige nga. Maaaring hindi mo kaya, maaaring hindi ko kaya, pero ang Diyos, walang bagay na hindi niya kaya para sa iyo. Come on, say amen mga kapatid. Alam niyo, hindi ho aksidente ang mensahe ito. Ito'y padala at mensahe ng Diyos, hindi akin ito. Ito po'y mensahe mula sa Panginoon mga kapatid, sapagkat napakaganda na haharapin natin ang taong ito. Simula pa lamang mga kapatid, unang araw pa lamang, pangalawang araw, may narinig na tayo na salita ng Diyos. Direction ito kung paano natin harapin ang bagong taong ito. Ano yung nakikinig ng balita ng nakaraan? Kabago-bagong taon. O hindi pa nga. Mga last day yata ng taon. Ewan ko, napanood nyo sa TV yun. Nasunugan ng bahay. Alam mo, sabi ng babae, di ko alam sa Diyos, bakit ako pa? Sipin niya. Wala kami na isang pa. Damit ko lang. Mga damit namin wala. Nasunog lahat. Pagtatapos ng taon, pagpasok ng bagong taon, ganun ang nangyari sa kanila. Alam mo, pag hindi mo kilala ang Diyos, makakapagsalita ka talaga ng ganun. Ano masasabi natin? Bakit ako pa? Yung kapitbahay mo na lang sana, Panginoon. To the point, mga kapatid, ano sasabihin natin? Totoo ba na may Diyos? Tapos may mga tanong pa tayo. Meron ba talagang Diyos na nagmamalasakit? Alam mo sa totoo lang, pag may pagsubok sa buhay natin, parang pakiramdam natin mga kapatid walang Diyos. Tama? Nakikinig tayo? Tapos mamaya, mag-uwit na tayo, aalis na tayo sa simbahan, hindi na tayo po makikinig ng salita ng Diyos, hindi na tayo mag-a-attend, hanggang sa balik na naman tayo sa buhay walang Diyos. Alam niyo yung ganda doon? Sabi ng Biblia, Jeremiah 33 verse number 3, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Come on, amen, mga kapatid. When trials and testing comes, anong sabi ng Diyos mga kapatid? Hey, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Mga kapatid, ang pinakamagandang matutunan natin pagka dumating ang trial sa buhay natin, tumawag tayo sa Panginoon, kneel down and pray to and talk to God. Amen. Huwag kang magwawala, huwag kang magpapatiwakal, huwag kang mag-suicide, huwag kang mag-backslide, huwag kang huminto na pumunta ng simbahan, mga kapatid. Rather, call unto me, God said. Tumawag tayo sa Panginoon. Go out and win souls. Amen. Kneel down and talk to God. Read your Bible. Amen. Yan ang pinakamagandang matutunan natin. Huwag tayo magmumumbo pag may problema tayo. Sapagat pag may problema tayo at ay magmukmuk, lalo tayong paglalaruan ni Satanas. Lalo tayong paglalaruan ng Diablo. Sasabihin niya sa atin, ibubulong niya sa ating mga kapatid. Tuturuan tayo na walang Diyos hanggang sa isang araw magdadoubt na tayo. Hindi na tayo maniniwala sa Diyos. Pero mga kapatid, pagka ang matutunan natin, pagka may pagsubok sa buhay, luluhod ka, basahin mo ang Biblia mo, punta mo itong mga verses nito, nagsabi ng Diyos, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Kapatid, hindi nyo alam na pagkatapos ng trials, what next? Blessings. Blessing. Hindi naman lahat ng bahagi ng ating buhay puro pagsubok, mga kapatid. Matatapos din ang pagsubok. What next pagkatapos ng pagsubok? Blessing. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, tumawag lang tayo at ipapakita ng
mula sa Diyos. And then Psalms 50 verse number 15, sabi ni Biblia, and call upon me in the day of trouble, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. God, ang Diyos, mga kapatid, yung hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Limitado ka, pero ang Diyos walang limitasyon. Nakikinig ba tayo? Nakikinig ba? Naalala niyo, mga kapatid, in Daniel chapter 3, verse number 17, naalala niyo yung tatlong magkakaibigan? Shadrach, Meshach, and Abednego? Alam niyo, sabi nila, itatapon na sila doon sa burning fiery furnace. Pero anong sabi nila doon sa hari? If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning, fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila lumuntog sa libulto. At pagka sila hindi lumuntog sa libulto, ang sabi ng hari, itatapon doon sa isang oven na pinainit 7 times. Pero hindi natakot yung magkakaibigan, Shadrach, Meshach, and Abednego. Anong sabi nila? If it be so, our God whom we serve is able. Kapatid, ang kagandahan ngayong umaga, yung Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego is my God, and it is your God, and it is our God. At mga kapatid, itinapon yung tatlong magkakaibigan doon sa oven na pinainit ng 7 beses. Kapatid, doon sa loob ng oven na pinainit ng 7 beses, hindi nasunog yung tatlong magkakaibigan. Sapagkat God is able to deliver them. Yan yung Diyos natin, church. Yan yung Diyos natin, members. Do you remember Daniel? Daniel! Naalala niyo ba si Daniel, mga kapatid? Punta natin, Daniel chapter 6. Daniel chapter 6, verses 20 and 21. Sabi ng Biblia dito, nung itinapon si Daniel doon sa kuweba na nandoon yung mga leyon na hindi pinakain ng mga ilang araw, itinapon doon si leyon, si Daniel, mga leyon na gutom na doon sa kuweba. Pero hindi natakot si Daniel. Nakikinig? At ang sabi ng Biblia dito, nung itinapon na siya, mga kapatid, hindi makatulog yung hari at abang-abang niya. Pinunta niya ng umaga. At ang sabi niya sa verse number 20, and when he came to the den, sabi ng hari, he cried with a lamentable voice. Nagdadalamhati yung hari sapagkat magdamag si Daniel sa loob ng kuweba na nandoon yung mga gutom na layon, mga leyon. At ang sabi ng hari, he cried with a lamentable voice unto Daniel, and the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest, continually able to deliver thee from the lions? Then said Daniel unto the king, O king, live forever. Wow! Amen! Sumagot si Daniel, kapatid, hindi inaasahan ng hari. At ang sagot ni Daniel, O king, live forever. At ang sabi ni Daniel, my God had sent his angel and had shut the lions' mouths, that they have not hurt me. For as much as before, here in
mercy was found in me, and also before thee, O King, have I done no hurt. Kapatid, yung Diyos natin, Diyos ni Daniel, yung Diyos natin, Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego, yung Diyos natin, Diyos ni Moses, na naghati ng dagat, mga kapatid, at silang tumawid sa dagat, na tuyong-tuyo ang dagat. Ang Diyos natin ay walang imposible sa Kanya. Sana sa unang pagsimula ng taong ito, mga kapatid, maitatak sa ating isip at puso na yung Diyos natin, siya yung Diyos natin. Ayoko na makakita ng mga members ng simbang ito, kapatid, pangalawang buwan pa lamang, February, it might be next month, magmumukmuk ka na. Hindi ugali ng Baptist, isang anak ng Diyos, kapatid, na pag may trial sa buhay natin, pagsubok sa buhay natin, magmumukmuk tayo hanggang sa magpatiwalaan tayo. No way, sir, man. Get up and call unto God. Siguro kung ako sa Daniel, matatakot ako. Pero hindi natakot sa Daniel. Itinapon doon sa mga gutom na mga lions. At pagdating doon, mga kapatid, baka ginawang bed ni Daniel, yung mga lions. Walang foam na higaan. Maaaring doon sa natulog. Pinagtabi-tabi niya yung mga lions. Ay, dito kayo! Yan, dito ka. Ikaw malaki, baka masipa lang yung mga layo na mababangis eh. Pinagtabi-tabi niya doon sa natulog. Sabi niya, guardyan niyo ako, ha? Ha? Baka ginamon-ganon pa yung mga bunga ng layon at pinasok pa yung ulo, hindi pa rin kinakain. Yung tatlong magkakaibigan, mga kapatid, ni apoy-apoy, hindi sila nag-apoy sunod. Alam niyo kung sino kasama nila sa loob ng oven? Pinainit 7 times, Jesus Christ. Sabi ng hari, teka muna, di bang tinapon natin 3 lang? Bakit 4? At nakikita ko, sabi ng mahal na hari, it's like the Son of God. Itsura niya anak ng Diyos. Wala namang ibang anak ng Diyos kundi si Hesus Kristo. Naalala niyo si Kristo? Yan yung tinanggap ko. At bakit tayo magmumukmuk, mga kapatid? He is able during the time of Moses. He is able during the time of Abraham. He is able during the time of Shadrach, Meshach, and Abednego, and is still able during the time of Daniel, and is still able, mga kapatid, hanggang sa panahon ni Peter, ni Paul, yung mga apostles, hanggang ngayon, at magpakailang kailan mabuhan. Wala tayong problema na hindi kaya tayong iapon ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng Biblia, Zephaniah 1:18, neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. Makinig kayo, hindi ko may pera ka, kapatid, wala ka ng problema. In fact, the more money you have, the more problems you have. Akala niyo siguro yung may-ari ng SM, wala siguro problema yan, ano? Ha? Siguro yung may-ari ng Starbucks, ang sarap siguro ng buhay niya, wala siguro problema, no? Kapatid, maliwanag dito sa talatang ito, ano sabi niya? Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them into the day, or in the day of the Lord's wrath.